Galileo's third text, Dialogo, Discorso, di Agrama. Ang Vatican ay kilala bilang sentro ng Katolisismo at tahanan ng mga papa, at ito ay puno ng mga makasaysayan at kamanghamanghang kaganapan. Marami sa atin ay itinuturing na isa itong bansa na puno ng kababalaghan at milagro, ngunit sa likod ng magaganda nitong imahe at makasaysayang mga pangyayari, marami ang naniniwala na nakatago rin dito ang ilang mga misteryosong bagay na hindi madaling makita ng publiko. Ang bawat bagay na malalaman natin sa video na ito ay may kanya-kanyang kwento na magbibigay sa atin ng kakaibang pananaw sa mga bagay na hindi natin inaasahan na makikita sa isang lugar na itinuturing na banal at sagrado. Kaya't sa video na ito, ating aalamin ang 20 mga nakakatakot na bagay na nakatago sa Vatican. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Vatican Secret Archives. Ang Vatican Secret Archives na kilala na ngayon bilang Vatican Apostolic Archive ay isang napakalaking koleksyon ng mga dokumento na naglalaman ng mga lihim at kasaysayan ng simbahang Katoliko. Itinatag ito noong 1612 ni Pope Paul V. Ang mga archive ay naglalaman ng mga dokumento ng Estado, mga liham ng mga kilalang tao at mga dokumento ng excommunication tulad ng kay Martin Luther. Noong 1881, binuksan ni Pope Leo VIII ang mga archives sa mga mananaliksik na may limitadong access lamang. Samantala, maraming haka-haka at teorya ang lumitaw tungkol sa mga nilalaman ng archive, kabilang ang mga ulat ng mga extraterrestrial beings at iba pang mga misteryosong bagay. Pagkatapos ng 1958, ang ilang bahagi ng archive ay nananatiling classified, lalo na ang mga dokumento na may kinalaman sa mga nabubuhay pa na mga personalidad at mga aktibidad noong panahon na yon. Number 2, the Chronovisor. Ang Chronovisor ay isang misteryosong device na sinasabing itinatago ng Vatican at may kakayahang makita ang mga pangyayari sa nakaraan. Ayon sa mga ulat, ito ay nilikha ni Father Pellegrino Ernetti na isang Benedictine monk kasama ang isang grupo ng mga sayantipiko, kabilang sina Enrico Fermi at Werner von Braun. Ang device na ito ay binubuo ng mga cathode ray, antena at mga metal na tumatanggap ng mga signal ng tunog at liwanag sa lahat ng wavelength. Sinasabing kaya nitong ipakita ang mga makasaysayang pangyayari tulad ng pagpapako kay Jesus at maaring gamitin upang patunayan ang mga impormasyon sa Biblia sa pamamagitan ng direktang pagtingin dito sa nakaraan. Ayon kay Father Francois Brun, ang Chronovisor ay binuo noong 1960s at itinago hanggang sa ito ay isiwalat ni Ernetti kay Brun. Samantala, marami ang nagsasabi na ang Chronovisor ay isang alamat lamang at walang matibay na ebidensya na ito ay tunay na nag-e-exist. Gayunpaman, ang ideya na mayroong device na kayang makita ang nakaraan ay nagbibigay ng kakaibang takot at pagkamangha. Number 3, evidence of demonic possessions. Ang Vatican ay kilala sa pagkakaroon ng maraming lihim at misteryo, kabilang na ang mga ulat tungkol sa demonic possessions. Ang Vatican ay may opisyal na mga exorcism guide na unang inilabas noong 1614 at binago noong 1999. Si Father Gabriele A. Mort, ang dating chief exorcist ng Vatican, ay nagsabing nakapagpatalsik siya ng higit sa 300 na demonyo bawat taon mula sa kanyang opisina sa Vatican. Si Pope John Paul II ay personal na nagsagawa ng 3 exorcism sa kanyang panahon. Ayon sa Roman ritual, ang mga indikasyon ng posibleng demonic possession ay kinabibilangan ng pagsasalita ng mga banyagang wika na hindi alam ng possessed na tao, supernatural na kakayahan at lakas, kaalaman sa mga bagay na hindi dapat alam ng possessed at matinding pagtanggi sa mga bagay na banal. Ang Vatican Apostolic Archive ay naglalaman ng mga dokumento na may kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng kasaysayan ng simbahang Katoliko, kabilang na ang mga ulat ng demonic possessions at exorcisms. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga impormasyon na nagpapakita ng malalim na kasaysayan at misteryo na nakapalibot sa Vatican at sa kanilang pakikitungo sa mga demonic possessions. Number 4, the true third secret of Fatima. Ang ikatlong lihim ng Fatima ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at misteryosong propesiya na ipinahayag ng Birheng Maria sa 3 batang pastol sa Fatima, Portugal noong 1917. Ang lihim na ito ay isinulat ni Sister Lucia at inilagay sa isang selyadong sobre na hindi dapat buksan hanggang 1960. Samantala noong 2000, opisyal na inilabas ng Vatican ang teksto ng ikatlong lihim.
Ayon sa Vatican, ang lihim ay naglalaman ng isang pangitain ng pagpatay sa isang obispo na nakasuot ng puti na tinutukoy bilang ang tangkang pagpatay kay Pope John Paul II noong 1981. Ang pangitain ay nagsasabi na matindi ang pagdurusa at pagkamartir ng mga Kristiyano sa 20th century. Gayunpaman, maraming haka-haka at teorya ng pagsasabuatan ang lumitaw tungkol sa ikatlong lihim. Ang ilan ay naniniwala na hindi lahat ng bahagi ng lihim ay inilabas at may mga aspeto pa nito na nananatiling nakatago sa Vatican. Ang misteryo at kontrobersya na bumabalot sa ikatlong lihim ng Fatima ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananaliksik at mga tagasunod ng mga propesiya na naghahanap ng mas malalim na kahulugan at katotohanan sa likod ng mga pangitain. Number 5. Hidden Relics and Artifacts. Ang Vatican ay kilala sa pagkakaroon ng mga lihim na archive na naglalaman ng iba't ibang makasaysayang dokumento at artifacts. Kabilang dito ang papal bull ng excommunication ni Martin Luther noong 1521 na nagpasimula ng Reformation at ang petisyon mula sa mga English clergymen noong 1530 na humihiling kay Pope Clement VII na ianal ang kasal ni King Henry VIII kay Catherine of Aragon. Mayroon ding liham ni Mary, Queen of Scots na humihingi ng tulong kay Pope Sixtus V bago siya pinugutan ng ulo noong 1587. Bukod dito, maraming mga relics ng mga santo, kabilang ang mga buto at iba pang banal na bagay, ang sinasabing nakatago sa Vatican. Mayroon ding mga sinaunang manuscript na naglalaman ng mga lihim na kaalaman at mga dokumento mula pa noong 2nd century. Ang mga bizarre na relics at hindi kilalang mga bagay ay sinasabing nakatago rin sa Vatican na hindi pa nakikita ng publiko. Ang mga lihim na archive ng Vatican ay patuloy na nagiging paksa ng mga haka-haka at teorya ng konspirasyon dahil sa kanilang misteryosong kalikasan at mahigpit na seguridad. Number 6. The Hidden Underground Pagan Temple. Ang Hidden Underground Pagan Temple ay isang misteryosong lugar na madalas na nauugnay sa mga creepy na bagay sa Vatican. Bagamat walang konkretong ebidensya na may ganitong templo sa loob ng Vatican, may mga ulat tungkol sa isang sikreto na paganong basilika sa Rome na natuklasan noong 1st century Anno Domini. Ang basilika na ito ay inukit mula sa solid na bato at matatagpuan sa lalim na higit sa 40 feet sa ilalim ng lupa. Ito ay itinayo para sa pagsamba ng isang esoterikong paganong kulto at ngayon ay bukas na sa publiko. Ang mga ganitong uri ng lugar ay nagdudulot ng kilabot at intriga dahil sa kanilang koneksyon sa mga sinaunang ritual at misteryosong kasaysayan. Number 7. Nephilim and RH Negative Blood. Ang Nephilim at RH Negative Blood ay madalas na pinag-uusapan sa mga conspiracy theories at mga kwentong may kinalaman sa mga misteryo at kakaibang bagay. Ayon sa ilang interpretasyon ng Biblia, ang Nephilim ay mga higanteng nilalang na anak ng mga anak ng Diyos at ito rin ay mga anak na babae ng tao. Sinasabing sila ay mga makapangyarihang nilalang na naglakad sa mundo bago ang Great Flood. May mga teorya na nagsasabing ang Nephilim ay may kaugnayan sa mga alien o mga supernatural beings. Ang RH negative blood type naman ay isang bihirang uri ng dugo na wala ang RH factor protein. May mga teorya na nagsasabing ang mga taong may RH negative blood ay may kakaibang pinagmulan, tulad ng pagiging descendants ng Nephilim o mga alien. Ang mga teoryang ito ay walang sayantipikong ebidensya, ngunit patuloy itong nagiging bahagi ng mga kwentong misteryo at conspiracy theories. May mga kwento at haka-haka na nagsasabing ang Vatican ay may mga lihim na dokumento at artifacts na may kinalaman sa Nephilim at RH negative blood. Ang Vatican Apostolic Archive na dating tinawag na Vatican Secret Archives ay madalas na pinagmumulan ng mga ganitong kwento dahil sa mga misteryo at sekreto na sinasabing nakatago dito. Number 8. The Sarcophagus of Malachy and the Prophecy of the Popes. Ang Prophecy of the Popes ni Saint Malachy ay isang series ng 112 na maikling cryptic phrases sa Latin na sinasabing naglalarawan sa mga papa mula kay Celestine II hanggang sa huling papa na tinukoy bilang Peter the Roman. Ayon sa alamat, nakita ni Saint Malachy ang mga hinaharap na papa sa isang vision noong 1139 habang nasa Rome at isinulat ito bilang mga cryptic phrases. Ang mga propesiya na ito ay sinasabing itinago sa Vatican Secret Archives na muling natuklasan lamang noong 1590 na tamang panahon para sa isang papal secret meeting. Bagamat maraming naniniwala noong 16th century na ang mga propesiya na ito ay isang peking gawa lamang, ngunit ang mga ito ay patuloy na nagbibigay ng intriga at takot.
Lalo na't ang huling propesiya ay nagsasabing ang huling papa ay magdadala ng pagkasira ng Rome. Gayunpaman ang sarcophagus ni Saint Malachy, kung ito man ay umiiral, ay magiging isang simbolo ng mga misteryo at lihim na itinatago ng Vatican. Number 9, reports on the Inquisition. Ang mga ulat tungkol sa Inquisition ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at nakakakilabot na bahagi ng kasaysayan ng simbahang Katoliko na nakatago sa Vatican. Ang Inquisition na nagsimula noong 12th century ay isang serye ng mga institusyon na itinatag ng simbahang Katoliko upang labanan ng heresy o mga paniniwala laban sa mga Kristiyano. Ang mga ulat na ito ay naglalaman ng mga detalyadong record ng mga investigation, paglilitis at mga parusa na ipinataw sa mga itinuturing na heretiko. Ang mga dokumentong ito ay nakatago sa tinatawag na Vatican Apostolic Archive na dating kilala bilang Vatican Secret Archives. Ang mga ulat ay naglalaman ng mga testimonya, mga desisyon ng korte at mga detalyadong paglalarawan ng mga parusa, kabilang ang pagpapahirap at pagsunog sa mga stake. Bagaman sinasabing hindi kasing brutal ng mga popular na paniniwala, ang mga ulat na ito ay nagpapakita pa rin ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Ang mga ulat na ito ay hindi madaling ma-access at karaniwang bukas lamang sa mga iskolar na may special permission. Ang misteryo at kontrobersya na bumabalot sa mga ulat ng Inquisition ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananaliksik at mga tagasunod ng kasaysayan na naghahanap ng mas malalim na kahulugan at katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Number 10, Bones in the Vatican Necropolis. Ang Vatican Necropolis na matatagpuan sa ilalim ng St. Peter's Basilica ay isang sinaunang libingan na naglalaman ng mga bangkay mula pa noong 1st century Anno Domini. Ang necropolis na ito ay isang kombinasyon ng mga pagan at kristyanong libingan na may mga mausoleo at mga arko ng bato. Isa sa mga pinakakilalang relics dito ay ang mga buto na sinasabing kay St. Peter, ang unang papa ng simbahang Katoliko. Ang mga buto na ito ay natagpuan sa isang maliit na burol ng lupa at sinasabing ito ay sa isang lalaking nasa edad na 65 na walang mga buto sa paa na maaring dulot ng kanyang pagkakapako sa krus ng nakabaligtad. Ang necropolis ay natuklasan sa ilalim ng pamumuno ni Pope Pius XI noong 1940 to 1949 na nag-utos ng mga paghuhukay upang mailibing siya malapit kay St. Peter. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi orihinal na bahagi ng mga catacombs ng Rome, kundi isang open-air cemetery na may mga libingan at mausolea. Ang mga bangkay ng mga tao, kabilang ang mga bata, ay natagpuan dito na nagbibigay ng kakaiba at creepy na pakiramdam sa lugar. Number 11, Emanuela Orlandi and the Angel Statue. Ang kaso ni Emanuela Orlandi ay isa sa mga pinakakilalang misteryo na nauugnay sa Vatican. Si Emanuela ay isang 15 years old na batang babae na nawala noong 1983. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa kanyang pagkawala, kabilang ang mga koneksyon sa mga krimen ng mafia, mga lihim ng Vatican at maging ang pagpatay kay Pope John Paul II. Samantala, iisang kakaibang tip ang natanggap ng pamilya ni Emanuela noong 2019 na nagsasabing hanapin siya kung saan nakatingin ang anghel. Ang tip na ito ay tumutukoy sa isang estatwa ng anghel sa Teutonic Cemetery sa loob ng Vatican. Nang buksan ng mga autoridad ng mga libingan na tinuturo ng anghel, natuklasan nilang walang laman ng mga ito na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Ang kasong ito ay patuloy na nagbibigay ng kilabot at intriga sa marami, lalo na't hindi pa rin natutukoy ang tunay na nangyari kay Emanuela. Number 12, the Bones of St. Peter. Ang mga buto ni San Pedro ay isa sa mga pinakakilalang relics na itinatago sa Vatican. Ayon sa tradisyon, si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko na ipinako sa krus at inilibing sa Vatican Hill. Noong 1939 natuklasan ng mga archaeologist ang isang sinaunang Romanong necropolis sa ilalim ng St. Peter's Basilica, kung saan natagpuan ang mga buto na pinaniniwalaang kay San Pedro. Ang mga buto ay unang ipinakita sa publiko noong lamang 2013 ni Pope Francis at inilagay ito sa isang bronze reliquary sa St. Peter's Square. Ang mga buto ay binubuo ng 9 na piraso na natagpuan sa isang kahon ng sapatos noong mga paghuhukay pagkatapos ng kamatayan ni Pope Pius XI noong 1939. Bagaman walang tiyak na ebidensya na nagpapatunay na ang mga buto ay kay San Pedro, maraming circumstantial evidence ang nagpapahiwatig na ito nga ay kanya.
tulad ng mga sinaunang sulat ng mga papa at hari, mga graffiti sa libingan at ang lokasyon ng mga libingan mismo. Ang ideya na ang mga buto ng isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Kristyanismo ay nakatago sa ilalim ng Vatican ay nagbibigay ng kakaibang takot at pagkamangha sa marami. Number 13, The Grand Grimoire. Ang Grand Grimoire na kilala rin bilang Le Dragon Rouge o The Red Dragon ay isang kilalang aklat ng black magic na sinasabing naglalaman ng mga ritual at spell para sa pagtawag ng mga demonyo at paggawa ng kasunduan sa kanila. Ang aklat na ito ay may dalawang bahagi. Ang una ay naglalaman ng mga instructions para sa pagtawag kay Lucifer o Lucifuge Focale at ang pangalawa ay nahahati sa Sanctum Regnum at Secrets na naglalaman ng mga simpleng spell at ritual. Ang Sanctum Regnum ay may mga instructions para sa paggawa ng kasunduan sa demonyo nang walang mga gamit na kailangan, ngunit may mas mataas na panganib. Samantala ang Grand Grimoire ay sinasabing isinulat ni Antonio Viniciana del Rabina na mula rin sa mga orihinal na sinulat ni Haring Solomon. Ang aklat na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang grimoires at sinasabing nakatago sa Vatican dahil sa mga delikadong nilalaman nito. Ang mga ritual na nakasaad dito ay naglalaman ng mga spell para sa iba't ibang layunin tulad ng pagkapanalo sa lottery, pakikipag-usap sa mga espiritu at paggawa ng sarili na hindi nakikita. Number 14, The Shadow Conclave and Mystical Papal Elections. Ang Shadow Conclave at mga mystical na papal elections ay bahagi ng mga conspiracy theories na nagmumungkahi na mayroong mga nakatagong elemento sa proseso ng pagpili ng bagong papa. Ayon sa mga teorya, ang Shadow Conclave do ay isang lihim na grupo o forces na kumikilos sa likod ng mga kardinal upang impluwensyahan o dayain ang resulta ng eleksyon ng Santo Papa. Samantala sinasabi ng ilan na may mga mystical na ritual o okultong kasanayan na nagaganap sa panahon ng private meeting ng mga papa kung saan di umano'y ang mga may makapangyarihan ay nakikialam upang kontrolin ang pagpili ng leader ng simbahang Katoliko. Pinaniniwalaan din ng ilang teorya na may mga lihim na lipunan o kulto sa loob ng Vatican na gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang gawin ang isang lihim na agenda. Bagamat ang mga ito ay nakakakilabot at umaakit sa imahinasyon, ang mga teoryang ito ay walang matibay na ebidensyang sumusuporta at itinuturing na bahagi ng mga urban legends at misteryo na bumabalot sa Vatican. Number 15, Vatican Obelisk. Ang Vatican Obelisk na matatagpuan sa gitna ng St. Peter's Square ay isang sinaunang istrukturang bato mula pa sa Egypt. Itinayo ito noong panahon ni Paraon Amenemhat II. Samantala, dinala ito sa Rome ni Emperor Caligula noong Anno Domini 37 at kalaunan ay itinayo sa Vatican noong 1586 sa utos ni Pope Sixtus V. Bagamat ito ay isang simbolo ng kapangyarihan ng simbahan, ang obelisk ay may misteryosong kasaysayan na naguugat sa mga paganong ritual at relihiyon ng sinaunang Egypt. Ang ilang mga conspiracy theories ay nagsasabing ang presensya ng isang obelisk na nauugnay sa paganismo sa gitna ng Vatican ay nagpapakita ng mga nakatagong kapangyarihan o simbolo ng supernatural na kapangyarihan na posibleng kaugnay ng simbahang Katoliko. Ito'y nagdadagdag ng creepy at misteryosong aura sa Vatican na nagbibigay daan sa mga haka-haka tungkol sa mga lihim na impluensya at sekreto na di umano'y nagtatago sa loob ng makapangyarihang institusyong ito. Number 16, The Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant ay isang sagradong kahon na ginawa ng mga Israelita ayon sa eksaktong mga tagubilin mula sa Diyos. Ayon sa Biblia, naglalaman ito ng mga tablet ng batas na may nakasulat na 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Ang Ark ay gawa sa kahoy na akasya at binalutan ng ginto at may takip na tinatawag na mercy seat na may disenyo ng mga cherub o anghel sa paligid. Itinuturing ito na isa sa mga pinakabanal na bagay ng mga Israelita at inilagay ito sa loob ng tabernakulo at kalaunan sa templo sa Jerusalem. Maraming haka-haka ang nagsasabi na ang Ark of the Covenant ay maaring nakatago sa Vatican Secret Archives. Ayon sa mga teorya, maaring may mga sinaunang dokumento at artifacts na nagmumungkahi ng presensya ng Ark sa Vatican. Number 17, The Book of Moses. Ang The Book of Moses ay isang sinaunang tekstong itinuturing na apocryphal o hindi kasama sa kanon ng Biblia ng karamihan sa mga Kristiyanong simbahan. Ito ay kilala rin bilang Moses Apocryphon o Moses Scroll at ito ay sinasabing naglalaman ng mga misteryoso at sagradong kaalaman na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai.
kabilang ang mga lihim na ritual, propesiya at mga instruction sa pangangalaga ng sacred knowledge. Ayon sa ilang mga conspiracy theories, ang Vatican ay may kopya ng Book of Moses na itinatago sa Vatican Archive. Ang tekstong ito, kung totoo, ay sinasabing may mga kakaibang nilalaman tungkol sa mga ritual na may kaugnayan sa black magic, kabbalistic teachings o mga misteryo ng kalikasan at ng buong universe na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga makakabasa nito. Ang ideya ng aklat na ito bilang isang creepy thing ay nagmula sa takot na naglalaman ito ng kapangyarihan o kaalaman na sadyang itinatago ng simbahan upang hindi ito magamit sa maling paraan. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pagkakaroon nito sa mga Vatican vaults, patuloy itong nagbibigay ng misteryo at intriga sa mga naniniwala na may mga lihim na kaalaman na nakatago sa loob ng Vatican Archive. Number 18. The Blood of Saint Januarius. Si Saint Januarius ay isang kilalang relihiyosong relic na sinasabing may milagrosong kapangyarihan. Ang dugo ni Saint Januarius na isang martir at patron saint ng Naples ay nakapreserba sa 2 glass ampoules sa Chapel of the Treasury ng Naples Cathedral. Ang kakaibang bagay tungkol dito ay ang tinatawag na miracle of liquefaction, kung saan ang tuyo na dugo ay nagiging liquid ng 3 beses sa isang taon sa mga panahon ng kanyang liturgical feast tuwing September 19, sa Sabado bago ang unang linggo ng Mayo at tuwing December 16 bilang pag-alala sa pagputok ng Mount Vesuvius noong 1631. Ang prosesong ito ay minsan tumatagal ng ilang oras o araw at walang sayantipikong paliwanag para dito. Ang isang glass container na naglalaman ng ampoules o isang lalagyanan na kung saan inilalagay ang sample ng liquid na dugo ay ipinapakita sa mga mananampalataya ng 8 araw bago ito ibalik sa safety vault. Number 19. The Spear of Destiny. Ang Spear of Destiny na kilala rin bilang Holy Lance or Lance of Longinus ay isang kilalang relihiyosong artifact na sinasabing ginamit upang saksakin ng tagiliran ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Ayon sa mga history, ang sibat na ito ay may milagrosong kapangyarihan at sinasabing nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang nagmamay-ari nito. May mga iba't ibang bersyon ng Holy Lance na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang isang relic na sinasabing nasa St. Peter's Basilica sa Vatican. Ang kwento ng Spear of Destiny ay nagdaragdag sa aura ng misteryo at intriga na bumabalot sa Vatican, lalo na't may mga haka-haka na ito ay may kakayahang magdala ng tagumpay sa labanan at kontrolin ng kapalaran ng mundo. Bagaman walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga teoryang ito, patuloy itong nagiging bahagi ng mga conspiracy theories at mga kwentong misteryo na nagdaragdag sa creepy na imahe ng Vatican. Number 20. Lost Biblical Books. Ang mga lost biblical books o nawawalang mga aklat ng Biblia ay isang koleksyon ng mga sinaunang teksto na hindi isinama sa kanon ng Biblia. Ang ilan sa mga ito ay tinatawag na apocryphal o deuterocanonical books, habang ang iba ay pseudepigrapha. Kabilang sa mga kilalang nawawalang aklat ay ang Book of Enoch na naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga anghel at ang kanilang pagbagsak, at ang Gospel of Thomas na naglalaman ng mga sinasabing lihim na turo ni Jesus. Samantala, ang Book of Jubilee ay nagbibigay ng alternatibong bersyon ng mga kwento sa Genesis, habang ang Book of Tobit at Book of Judith ay naglalaman ng mga kwento ng pananampalataya at kabayanihan. Ang Book of Wisdom at Book of Sirach naman ay mga aklat ng karunungan na nagbibigay ng mga aral sa moralidad at espiritualidad. Ang mga aklat na ito ay hindi isinama sa kanon ng Biblia dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang kanilang kontrobersyal na nilalaman o ang kanilang hindi pagkakatugma sa mga doktrina ng simbahan. Ang Vatican ay sinasabing nagtatago ng mga kopya ng ilan sa mga aklat na ito sa kanilang archive na nagdaragdag sa misteryo at creepy na aspeto ng mga ito. Ang mga dokumentong ito ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa kasaysayan at teolohiya, at patuloy na nagiging paksa ng mga haka-haka at teorya ng konspirasyon.